Praise God. Blessed Sunday na tong tanan maigsoon. Amen. Dalagan kayong Ginoo sa tong praise and worship team nga nag-lead na to sa mga pagdaig. Amen. Atong hatagang masipang pakpak ang Ginoo. Ug sa matag usa, salamat kay sa Ginoo sa grasya nga nakapadayon ta sa pag-alagad kaniya pinaagi karon sa tong pagsimba. Amen. Kung moingon tag balay-balay igsoon, unsay maabot sa ingon huna? Di tinod, kung moingon tag balay, tinod na siya. Kung sa mga bata, mga tag ganahan ka tong truck. Pero kung truck gani, duaan dyan na siya. Kung sa mga aripunta sa mga babae nga bata, magluto ta. Sige, luto-luto lang. Duwa-duwa, no? O bisan ang duwa, kung atong kaduhaon, duwa-duwa, ang duwa nga pwede nga mahimong seryoso o competitive nga sport sama sa basketball. Kung mo nga na nga, magduwa-duwa lang, wala ray, way pasahay, wala ray dipinsahay. Kani simba-simba. Pero salamat sa Ginoong maigsoon nga wala tani ginabuhat. Amen? Nga simba-simba lang for the sake sa attendance, for the sake nga panalanginan ta sa Ginoo. Kundili ni simba gayud ta sa tinuod o gamhanan nga buhing Dios. Amen? Kung moingon tag daog, ang pasabutan na ni Win, daog. Pero kung dahaon taning daog-daog, daog-daog, mahimo na ni siya sa English nga pinulungan nga oppression. Gi-oppress, dinaog-daog, gigapos, wala kay katungod. O karon magisgot ta sa mga tao. Ug mo na atong title karon, nga gi-oppress sila from oppression to freedom. O nga atong title karon kabuntagon, ang Ginoo ang atong deliverer. Maoy atong manluluwas, maoy atong tig-rescue. Ako ning paningkamutan nga kuyog sa 2026 nga pagsud. Last Sunday nagisgot ta sa Genesis. Karong Dominggoha magisgot ta sa libro sa Exodus. Dili na ni siya istorya sa mga Israelites, kung dili, istorya po ni Nimo og nako, og Nimo nga nagtanaw online. Istorya ni siya sa usa ka Ginoo nga nakakita sa mga pag-antos, nakadungog sa mga paghilak, og niapil sa history para sa pag-rescue, pag-deliver sa iyang mga tao. Ug ang Exodus, magtudlo ni nato, nasa next slide, that salvation, ang kaluwasan, ang deliverance, magsugod sa Ginoo o dili sa atua. Sa Cebuano, natay gitawag nga expression nga wala tay mahimo. Nakagamit mo na nga expression na ay nahitabo, na ay niabot nga problema ita, wala tay what jud tay mahimo. Pero dira sa tong Ginoo naa siya mahimo. Amen? Og ingon nga ato ning gihisgutan ang libro sa Exodus, arita sa point number 1. Ang Ginoo nakakita sa atong mga pag-antos. Maunay nakanindot sa Ginoo nga atong gikantahan. Gaba pa mo ang katong kanta nga sa title ato, The Blessings. Kay maunay kanta nga ang chorus maoy pinaka-simple sa tanan nga worship song. Nga akong nahibawan og posible nga imo pong nahibawan. Amen ra jud ang lyrics. Natuyo sa kabag-ong nga hire nga pastor. Nagisultian siya sa senior pastor nga sayo og ari nika sunod Domingo kay para i-train ka unsay buhaton, unsay mga paagi. O pag-abot sa katong bag-ong nga pastor, hibong siya buntag pamaron pero grabe na makayong speaking in tongues. Di siya makasabot, na naghinilakay, ay nagsinggit, na ay kusog ko ang tingog. Grabe, nga panimbahon. Maupay pagsugod, opening prayer pa lang, nag-speaking in tongues ng mga tao, nagstorya, ug lain-laing mga pinulungan. Ang katong bagong nga hire nga pastor, asya kay baon sa iyang buhaton. Naniid siya. Sa man dyan ni, na-bless kay siya, napanalanginan kay siya.
Unsa man akong buhaton na? Unsa man akong buhaton? Iyang gikusog ang iyang tingog para pag-participate. Ningon siya, ang setting nga ba siya kasabot sa gipang sulti, lain-lain pinulungan. Ning siya, thank you, Lord. Salamat, Ginoo. English ay ang gisulti. Thank you, Lord. Yes, Lord. Thank you. Nibong siya, nihunong man ang tanan nga mainiton kayo nga nagdaig, mainiton kayo nga nagampo. Nilingi dito sa iya ha. Nibong siya. Basta lingion na ganito sa tanan, naadyo na problema. Kung kita ganin tanan mo, lingi na dito sa Luyo, ni ato ni Makmak or ni Jepte or ni Brother Elmer, pasabot na ay problema sa sounds or sa video. Katong kanilingi ang tanang congregation ngadto niya, nangutana siya ang tapad. Unsa de ay ang nahitabo? Wala kalibutan. Di pa wala tay mahimo kundi wala kalibutan. Niya na tong nagsulti niya. Ang katong nasa tubangan, ang iyang lead sa prayer kay na-diagnose ang usa ka igsoon nga naay terminal nga sakit. Nya sa imong pagsinggit nga salamat Lord, thank you, wala kasabot ang mga tao. Ug naingutan na siya, unsa man jud din hitabo? Nya nato ang katong yang gipangutana nga tao. Wala di ka kay bawo nga Latin ron nga service, Mexican, lain nga pinulungan ba? Kung sa ato pa, kung English nga service, nga na ay nisulti dito, nakakuha mo sa point na igsoon, nga niuyon siya sa kahadlukan o ganang lisod dawaton sa mga tao. Pasalamat sa Ginoo nga kuan, naingato siya. Ug atong gibuhat ganina mga igsoon, nga atong Ginoo, tinuod man jud. Nga anong musulti matatong amen? Kaya sa first pa lang nga linya ato, no? Adlib lang ni siya. The Lord bless you and keep you. O yun ta, amen, amen. The Lord make His face shine upon you. O yun ta, napan sa bridge, may His favor go upon you. Ato sa imong mga anak, ato sa imong mga apo. Umato atong giuyunan. Balik ta sa tong point number 1. Ang Ginoo nakakita sa tong suffering. Atong mga pag-antos. Unya, mingon ang Ginoo. Nakita ko ang kalisdanan sa akong katawhan. Dito sa Ehipto, ug nadungog ko ang ilang pagpakitabang tungod sa pagdaog-daog kanila sa ilang mga agalon. Ingon lang nga mubo nga background, nganong gidaog-daog man ni ang katawhan sa Ginoo dito sa Egypt. Kung atong iatras ang storya, sa panahon ni Joseph, the dreamer, na-establish dito si Joseph after sa pila kadaghan nga tuig nga detour, nga maato gipadamgo siya sa Ginoo pero na preso siya, gibaligya siya sa maigsoon, na himong prime minister si Joseph. Ug tungod sa kaalam nga gihatag sa Ginoo, nakapangandam ang Egypt sa panahon sa abundance o pagpanahon sa famine, sa tinggutom. Ang tanang mga tao nga buot mong ngitag pagkaon, mga kapalit ni adto didto, ug apil ang tanang mga igsoon ni Joseph. Ug maoto nga pagdagan sa panahon didto na ang ilang tibuok nga kaliwatan. Ug nahadlok ang mga Ehiptohanon nga basin mo daghan ni mas mualsan ni mulaban ni sa mga kontra. Maoto ilang gidaog-daog, gi-oppress. Ug ang maayong balita kay God saw their suffering. Nakita sa Ginoo ang kalisdanan. Meaning, paano nato karon kung unsa o kinsa ang nagdaog-daog nato, nag-oppress nato o naghasol nato, nakita na sa Ginoo. Di ba makapahupay na sa tong kasing-kasing nga wala ta nag-inusara. Nakita sa Ginoo ang atong kalisdanan. Ingna imong tapad, nakita sa Ginoo ang imong kalisdanan. Ang maayo pa yung balita, kay ang tabang, help is on the way. Amen? Kung unsa ang nakapabalaka na to, anxiety, depression, nakapa-worry na to, ang Ginoo nakakita sa itong mga pag-antos. Israel was oppressed, gidaog-daog, enslaved, gihimong mga
hard labor, binunalan, grabe nga pagkulata, pamatay, ug giisip nga nakalimtan na sa kalibutan. But not forgotten by God. Ang Ginoo nakakita sa mga pag-antos. Basin ikaw po na, mura pag mga Israelites ba, or nibati po ta nga, mura tag Israelites, o nibati ta nga, man yun akong kaagi ron. Magson, ang Ginoo, wala nakalimot. You are not forgotten by God. Ang Ginoo nakaila sa mong pangan, nakakita siya sa mong sitwasyon, nakadungog siya sa mong mga paghilak, og nibati siya para nimo og help ang tabang nagpadulong na mao na nga padayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Wala ka kalimtis sa Ginoo. Para sa akong nadunggan nga praise report ni Brother Kaloy pag Miyerkules nga unique to nga sitwasyon. Ang iyang kamot kay na dislocate sa ako lang pag-visualize samtang nag-praise report siya nahimo siyang sama ni Wolverine nga nigawas ang iyang bukog. Pero dili literal nga nigawas pero na misalign nga kumaalsa na siya bugat sakit og nagpadayon to sud sa tulo na ka tuig og last Saturday lang nakahigayon sila panuroy kuyog sa iyang pamilya og nisunod sa ni Shem kana medyo naibog siguro ta siya ni Shem nga ni slide si Shem na slide na dakdak wa pa siya nagdahom nga siya pud ay madakdak og gigamit to sa Ginoo wala kalimti sa Ginoo tulo na ka tuig nga nagantos. Si Brother Kaloy, ang atong drummer kanina, nakadungog mo sa drums kanina, di ba? Nindot kaayo? Wato resulta sa kamot nga giayos sa Ginoo. Pagkadakdak, ang katong bukog, atong hatagag, pasilungkog ang Ginoo pinagi sa pagpakpak. Asay magtuta bang gagamay ra kayo, medyo kataonan. May gusto na kamatuoran ng pabilin nga ang Ginoo, dili makalimot nato. Kung unsa ato mga pain, dira nga atong giantos, gitaguan, ang Ginoo wala nakalimutan na. Posible nga gikalimtan na tong Kaloy. Dili na lang kung mag-alsa. Mo na, magsige na lang siya, jogging, cardio, ato na lang siya mamawi. Pero pagka-slide niya, natukod ba taloy? Na, hapla dyan, kusog kayo. Kuyawan siya, naunsa na siya, gikatawan siya sa iyang mga kauban. Mo na, Pilipino, no? Kung naay madisgrasya or ma-slide, mga tawa man dyan, man dyan na atong kuhan. Naayo ang iyang kamot. Praise the Lord, nabalik, na-align, pagbalik ang bukog na dislocate tungod sa excessive force nga gigamit. Ug mo na may usa sa pamatuod nga wala ta kalimtis sa Ginoo. Kung tagsagsaon na to og hisgot ang atong mga kasinatian ani, dugay kita mahuman, posibleng maabtan ta sa Mexican nga service nga di na ta kasabot sa mga pinulungan. God is not distant, nga medyo layo makayo. Nay ko ano sa kato makita sa dako nga truck. Keep distance. So pasabot dili ka mo paduol, di ka mo sikit sa dako nga truck. God is not distant from pain, from your pain, from our pain. He sees, nakakita siya, nakadungog siya, og kahibaw siya sa pain nga imong giagian karon sa imong mga kasakit, sa imong mga pag-antos. Na ay mga moments sa itong kinabuhi nga ang kasakit paminaw na to, wala man siguro ilain nakakita. Ako raman siguro nakakita. Pareha sa hugason sa plato ba? Kita rin na ay, gitawag na to, third eye. Kita raman dyan makakita sa hugason sa plato. Kita na dyan makakita sa sagbot. Ang uban, mura man, ikakita, bisa napandol na sa silhig. Ngayon mong butang dito, kay basin dahil na matandog. Kitang tanan mo, agyan nga, mga moments sa itong kinabuhi, nga paminaw na to, walay nakakita, walay nakasabot sa kasakit nga itong gagian. Magampo ta, inubanan sa paghilak, o maghilak ta, wala ta kasabot, nga nung nihilak ta, makadungog lang ta, music, worship songs, mahimot ang nostalgic, nga makinumdum ta, niduta itong panahon, karon kanong lisod naman. Nagpaabot ta, og atong paminausahay nga, ang langit, mingaw man. Ug magunahon na ta, Lord, makita ba ka sa akong gagyan ron? Makapangutan na ta, Lord, nakadungog ba ka sa akong mga pag-ampo? Lord, nakakita ba ka sa mga bill sa among ref nga baga na kayo or sa email, sa text nga sigig pangnukot? Lord, kay baw ba ka sa among gagyan ron nga wala na'y baon ang estudyante nga nagskwela, wala na'y gasolina ang motor.
Ang Israelites nangutana sa sama ani nga pangutana. Sud sa 400 plus years sila nga gidaog-daog. Dili daog nga daog sila tungod kay daghan kayo. Gidaog-daog, gi-oppress. Nagpuyo sila ubos sa slavery. Giulipon sa taga-Egypt. Ang ilang buko-buko na puno sa lapdos, sa latigo, sa bunal, kung unsay magunitan, mahangir man na, masilhig, siligtukog o siliglanot, ibunal sa mga Egyptians, ngadto sa mga Israelites, o kabaw, kung sa inyong magunitan, mapo yung ibunal sa inyong mga anak, inyo na nga. Their backs were scarred by whips, gilatigo. Ang ilang mga anak nangatao, 400 years, daghan kayong generations nga nangatao. Ang ilang mga anak nangatao nga ginapos na daan, oppressed na daan. Nagkadagko ani manrabaho ra gyapon ni para pagbuhat sa unsay ipabuhat sa ilang mga dako-dako dito sa Egypt. Pero ang Ginoo wala dayon ni intervene 400 years. Ang Pilipinas na oppressed po ta sa Spaniards, mga Spanish pag 300 plus years, 333 years. Nga sa atong panahon karon nakadungog mata sa medyo latest nga balita nga ang USA ni intervene sa Venezuela nga nahimo ng narco terrorist ilang gidudahan gipasakaan og kaso si President Maduro. Og ang taga Pilipinas pod gawas man din una sa mga Pilipino. Kung na issue sa balatian, sa sakit, ang tanang mga Pinoy mahimong doktor. Mauni ang atong buhaton, mauni atong imnon. Kung na issue sa politika, ang tanang Pinoy mahimong political analyst pod. Kung buhaton ni, kung dili ni buhaton. Og susama nga sa issue nga ang USA na intervene sa Venezuela. Nanggawa sa mga hunahuna sa mga Pinoy nga unsa ka no kung nasakop, magpasakop na lang punta sa Amerika. Siguro corruption. Base sa history na to nga lesson, nabana tani nga mga kinaiya sa nag-oppress na to sa 333 years. Kung ma-oppress ang lugar, ang mga tao, isa ingani kataas nga panahon, ang mga bata nga mga tao, musunod yun sa unsay hunahuna. Dili po ta makaingon nga may bombahin na lang diri Amerika para kamo na lay kuan diri padagan sa mong gobyerno. Dili po sovereign state man ang Pilipinas, makabuot sa kaugalingon. Wala din intervene ang Ginoo 400 years nga gi-oppress. Para nila nga usa ka Israelite nga naa dito kung atong ibutang atong mga tiil sa ilang sandalyas, makahunahuna jud tang gikalimtan naman jud ta sa Ginoo. Pero ang Ginoo nakigstorya ni Moses pinaagi sa burning bush. Ato lang gi-summarize nato ang Exodus. O gipasundayag ang something nga powerful kaayo. Nga sa tanan nga higayon aning 400 plus years nga gilatos, gipamatay, gidaog-daog ang mga Israelites, ang Ginoo nagtan-aw. Ug maigsuon sa tanan ding katuigan nga kita nagantos, ang Ginoo nagtan-aw. Ug naa siya plano nga nigabot ani nga sa sakto niya ug sa iyang kabubuton, hawason kaniya i-deliver kana niya. Nakuha na to maigsuon nga ang ato ding mga pag-antos dili ni siya forever. Bisan 400 years siya. Kung naatay gipangagian karon mga sakit or kalisod, kalisdanan sa tong nahuna nga mga problema nga bisan wala nahitabo aktual na sa tong nahuna mao nang ma-depress ta, ma-problema ta. Ang Ginoo nakakita susama sa nahitabo sa mga Israelites. Ang Ginoo nagtan-aw the entire time. Ningon siya, I have seen, nakakita ko, I have heard, nakadungog ko sa inyong mga hilak, ug kahibaw ko, kahibalo ko unsa inyong sitwasyon. God was not absent. Ang Ginoo dili absent sa ato mga problema. Naa siya. He was attentive. Kung kita ma-absent sa eskwelahan, digbalik na to, medyo di man ta attentive no, magunaw na pa ta. Niduta atong sa Panglaw, oy, na ay McDo, na ay 7-Eleven. Pag-abot, balik diri. Bati mo ng 7-Eleven ari, wala may bus, nagsudi mo.
kuan raman, abog raman dito, nigsod kay puti kay ang bus. Kasi absent-minded ta. God was not absent. He was attentive. Kung wa mo kasabot sa katakong gikot, may tungod sa panglaw, tanaw lang mo sa vlog ni ni Judalo, ya pa ng panganin mo. Kung asab na siya, mo asab na yung pangan. Nindot, muratag na dito nga lugar pod. It was a preparation for deliverance. Wala ang silence sa Ginoo, dili ito pasabot nga gibiyaan na sila. Kung dili pagpangandam nga i-deliver, hawason sila sa Ginoo. Na illustration nga, ang usa ka mama, kung muhilak ang iyang anak, bisan daghan kay ng bata, makaila jud siya kung kinsa ni hilak. Kung muhilak si Eliza, makahibaw jud si Juliet nga si Eliza jud ni nga tingog. Mulingi jud siya. Kung muhilak si Mikmik, makahibaw jud si Makmak nga si Mikmik, Makmak si dubli-dubli man nila pa nga. Makibaw dyan si Manji nga, si Mikmik man dyan, asa man si Makmak? Murag nagmukmok na dito, magmukbang nga. O kung si Lucas matumba, makibaw dyan si Sister Vanessa nga, si Lucas man dyan nga hilak. Ang mga mama na ay instinct, makarecognize sa hilak, sa syagit, or sa katawa, sa tingog, sa ilang mga anak. Or the way ta maupo. Makahibaw dyan may nga si Papa, naa sa kamilya, naa sa balay. Kinik upo pa lang daan, makahibaw dyan may nga, dili dyan doon si Mama, dili dyan doon si Pastor Marlene nga, nagparamdam, si Papa dyan doon naa dito. Naay uban na to, sa ato pa lang paglakaw niya, magtingog ang atong yawi gani sa bulsa, or mga sensiyo. Makahibaw dyan ta, si Sir Ray man dyan doon, nagpadong, naglakaw. Ang speed sa paglakaw, makakuha na tadaan, mauma dyan doon nilakta na. Ang tunob, sa hagdan, tak, tak. Si Mama man dyan doon, no? Ang sit-sit, makaibaw ta. Sa pag-sit-sit, medyo limited makuha na nga bahin. Bisan asa pa yan na, makita, tara dito. Bunalan dyan kapadong. Kanin tanan mga auditory ni siya. O ang Ginoo, ang iyang dunggan, kay mas attentive kaysa natong mga ginikanan. Bisan dagan kayong pila ka millions, billions ng mga tao nga magdungan og gihilak, ang Ginoo nakaila sa imong paghilak. Lord, tabangi ko, wala na kay igong nga pulong, nigpray nimo, wala nakakabaon sa imong isulti, ang Ginoo makahibaw, makalingi jud siya. Tabangan jud ni naka kong anak. Di ba kung muhila ka atong anak, niglingi na to, nagka-problema na dira, mudagan man jud ka dito, imo jud tong kuguson, imong pahilumon, naunsa siya dira, na slide. Mauna ang atong Ginoo. Amen. Lain nga ilustrasyon, sa hospital naman ay waiting room, samtang gi-undergo og surgery ang anak sa usa ka amahan. Ang amahan, dili siya makakibaw kung unsay gipangbuhat dito sa doktor, sud sa operating room man siguro tawagan na. Pwede siguro makalili, pero naglili mo, di ka makakita sa actual nga operating table. Ang mo makita dito, ang lamisa sa mga nurse, or ilang mga gamit. Dili ka makadungog, ang amahan, dili siya makadungog unsa ilang gisutian, nganong nangatawa sila, or nganong medyo seryoso ilang naong, di siya ka-interpret. Ang naara sa amahan kay ang sirado nga pultahan, ug ang orasan nga, sige nagtanaw, duha naman ka oras, so pamgyapon na human. Upat naman ka oras, so pamgyapon na human. Wala nagpasabot tungod kay sirado ang pultahan nga ang mga doktor wala nagtrabaho sa makaayo sa anak sa usa ka amahan. Luyo sa pultahan nga sirado kay naa dito ang mga skilled, maalamon nga mga doctors nga nag-eskwela 8 years and minimum 10, sige pag training, nag-undergo og residency, seminar, sige pag tudlo. Luyuan ang pultahan ang mga doktor nga mga skilled, focus kay nga nahuna mauni atong buhaton para maulian ni ang kaning bataa. Ug ang ilang intentional nga care na ay mga nurse, na ay dito mag-assist, na ay mag-monitor dito sa mga vital mga
mga signs. Ang kahadlok sa usa ka amahan nga wa siya kabaon sa nahitabo didto luyo sa pultahan. Wala nagpasabot nga abandonar, gipasagdan na ang iyang anak. Nagpasabot nga iyang gisalig sa mga kamot nga mas kantigo ang iyang pinangga nga anak. Nakuha ra ninyo ang point sa illustration? Bisan wa ta kibaw pero ang Ginoo nga mas kahibaw. Na adito din nato makita unsa ang gipangbuhat. Makaayon na nato. In the same way, when God is silent, paminato pila na ta ka adlaw sigig ampo, sigig basag Bible, sigig soaking, wala mingaw jud kayo. Paminaw na to nga pahuway man sa Ginoo, medyo na-hangover siguro sa Christmas o New Year. O paminaw na to, sirado siguro ang pultahan ron sa langit, wala signal dito, wifi. But God is still working. Nagpadayon siya pagtrabaho dito, luyo sa pultahan. Gisigig surgery, gisigig operate para maayo. Para nigawa sa doktor, maayo ang balita. With precision, uban sa tanang kaalam, o sa maayo nga purpose. And take away aning point number 1. When suffering feels endless, walay kahubanan, hinumduman nato nga ang silence does not mean absence. Ang pagpakahilom sa Ginoo, wa jud tay makita, wala jud. Wala tay mahimo, wala way gihimo ang Ginoo. Maigsoon, ang silence does not mean absence nga wala ang Ginoo dira. God's delay is not God's denial. Dito makadali sa doktor, paspasin nagtahi dira, hiwaan na diretso, way tanaw-tanaw sa MRI, way ultrasound. God's delay is not God's denial. Point number 2. God delivers by His power, not ours. Pinaagi sa gahom sa Ginoo. Ang mga Israelites, gidaog-daog sila tungod kay helpless sila. Bisan unsa nila kadaghan, mag-alsa sila, wala. Helpless. Dili pinaagi silang gahom. Naingon ang Ginoo sa Exodus 12:12. Silutan ko ang tanang Diyos sa Ehipto. Ako ang Ginoo. Exodus 12:12. Dili ni ma-deny nato nga karong semana o paglapas yun sa New Year o hantod sunod semana, ang atong tibuok probinsya o tibuok nasod muduyog sa gisaulog nga giisip o gisulti sa Biblia nga unbiblical jud. Og gamay nga tambag gikan nako para ninyo nga kung mahimo ayo sa magsuroy kay base sa mga experience. Kung masuroy kag mga mall ron, ma-LSS jud ka, last song syndrome. Amo ba itong i-present? Kasi title na to. Para-parag tono ba? Magsadya. Pero dili to in preparation na mong presentation na. Ako na lang isultin na mas life coach honey. Nga out of the blue, nagpundok may kaming upat. Dili to season sa ingana. Nigawas ang rhyme ba nga? Unsa to? Gana. Ano lingi ay kun unsa ba to? Lain mo to akong gikanta, lain mo to kung butas abot. Konja siya. Pero kami dire ang mga mata ni ko na mao dito kay bawo jud mi nga mao tong tunuha. Gamay lang nga tambag maigsoon kung mahimo ayaw lang mo suroy-suroy. Mangita mo kalingawan. Ayaw lang sa jud kay ma-influence jud ang inyong unahon na. Wala may kuano nga masuroy ta. Pero nasaturate yun ang palibot. Mga siguro nyo namatan ganina. Aside, malupig tanong, mas kusog ilang syagit kaysa tuwa. Amen ra gani, maglisod pa taglitok. Ang mga plagues or disaster, katalagman, or bisaya sa plagues kay hampak. Dira siguro nagikan ang term nga hinampak na, plague. Hampak, plagues. We're not random. Dili lang ni random nga padalag baki, grasshoppers, pawan nandito eyes. They were a confrontation, pakibangga, enkwentro, gikan between sa false gods sa Egypt ug sa one true God sa mga Israelites ug ang ato pong Ginoo.
Dili na siya random ang mga plagues. Pero subo palandungon nga sa atong syudad or sa atong gyapong probinsya nga nanay mga plagues, nanay mga hampak sa mga kasakit, mga disaster. Linog, baha, sunog, flash flood. Ang binalyo nga landfill na landslide, ganito nga matay, nga trap. Pero ang ginasangpit gihapon sa mga tao, bisan sa mga managlid sa mga lugar, kay dili gihapon ang tinuod nga Ginoo. Mauna ang subo kayo nga hunaon-hunaon. Lain ang gisangpit, lain ang ibayaw, lain ang pasalamatan. O kita nga mga Kristohanon, kay bawta sa kamatuoran. Salvation is not achieved by human strength, but by divine intervention. Ang kaluwasan, wala na luwas, wala na deliver ang mga Israelites, pinagi silang kusog. Nga ilan na lang gisakyan, nagsige man yung tag-alsa. Ato na lang i-work out. Dagkuan na tong lawas, makigsumbagay, makigubata sa mga Egyptians. Pero but by divine intervention, ang Ginoo maoy nang ilabot. Kung ang usa ka tawo na ay tay picture gamay, literally nga gamay nga picture, nalumos o padung malumos, nagkakita nimo niya nga naglisod na dira, dili ka magkuha sa imong tab, iPad or projector or imong notes, tudluan nimo siya unsa paglangoy. Isikat imong tiil inhale, exhale, dito nagkalisod na, kainom nagdagat. Ang iyang gikinahanglan kay dili tagaan og swimming lessons. Ang iyang gikinahanglan kay rescue, deliverance. Ang Israelites wala na kinahanglan og better tools. Nga pagpagkigubat, they needed a savior. Manluluwas ang ilang kinahanglan nga mo deliver, mo rescue nila, mo hatod nila ngadto sa safety. Sa mga kamatuuran, ang atong mga pamilya nagkinahanglan ni Jesus, nagkinahanglan og savior. Dili ta makatudlo mao ni ang buhata, maigsoon. Kung nagkapos nga na kalumuson na, nakainom nagdaghang tubig, dili na mo tudluan, kun dili kinahanglan siya rescuer. Ug ang atong rescuer nga pinaka-best si Jesus. Amen? Mo ba lang nga take away aning point number 2? Ang sigatong point number 2 atong ipakita palihog, Brother Mac. God delivers by His power, not ours. Mubo nga take away kasagaran, ato na lang i-improve ang unsay bandage, unsay nakadaog-daog nato para dili kayo sakit. Instead of asking nga, Lord, pili tang tangon na lang nimong bandage kaning kadina. Kung makita tag kadina, pasabot yun nga natay ihigot, natay ilak. True freedom comes when we stop. True freedom comes when we start trusting God. Dili na nato, mo dyan na nakagapos na ako paning pangitag pagi. Megson, isalig na lang na diretso sa Ginoo. Amen? Point number 3, the blood makes the difference. Gibasa ni siya sa scripture reading ganina, ang pagpaula, ang pagpaaga sa dugo ni Kristo. Gikanta po din sa first song na to, nga tunos sa pagdaig. Sige na nga part, ang dugo nga giula sa cross, maoy naghatag na to kagawasan, the blood makes the difference. Abante ta sa Exodus 12:13. Ang dugo maoy ilahanan sa mga balay nga inyong gipuy-an. Inigkakita ko sa dugo, sayluan ko kamo. Passover. Ug walay makadaot nga moabot kaninyo, inigkastigo ko sa Ehipto. Tungod sa kagahi og ulo ni Pharaoh, ang leader sa mga Egyptians, ikan na po nga plague, hampak, katalagman, mga firstborn, mga lalaking anak, mulabay, para dali ito masatan, ang anghel ng kamatayan,
Mama na ipakita sa salida, no? Taga Holy Week. Nga mungit-ngit na dito. Itom dyan kay nga dagom. O ang katong mga balay nga walay pahid sa dugo ang ilang mga pultahan. Gikan sa nating karnero. Mga matay ang mga batang lalaki, firstborn. The Passover, ang pagsaylo, stands at the heart of Exodus. Nga hantod sa New Testament, ginapractice din siya sa mga Hudiyo. Ang paghukom ni labay sa Israel, sa mga Israelites, dili tungod kay mas maayo sila kaysa mga Egyptians. Nakuha na to? Kung dili tungod sa covering, sa blood nga naa sa ilang mga puloy-anan. Ang dakong kasakit ni Silo, ni Passover, dili tungod kay mas buutan sila, kay kugihan kayo, sige trabaho. Kung dili tungod sa dugo nga nag-cover, nagtabon kanila. Or sa dali nga pagsulti, gilabyan sa dakong kasakit. Ang kaning mamatyan og anak, dako kay ning kasakit. Dako kayong kasubanan. Gilabyan sa dakong kasakit ang mga Israelites. O gahapon, ako nang i-share, nga gilabyan may sa dakong kasakit. Nilabay. Kung wala nilabay, ma-enkwentro dyan ka, maabot na adyo ka dito sa akto nga kasakit. Tungod lang sa wala minaad sa GC, sa na-activity sa school. Na-cancel day ang event nga, apilan ni Praise sa kanang baton relay, kanang mudagan, niya, kaman ipasa na po sa relay man sa iyang kauban, hantod makadaog sila. Ano, simple lang gud nga kuan sa ilang boys and girls brigade or katumba sa palarong panglungsod. Nga na. Siya, musayo ta kay alas 8 biya ang kanang call time adto sa Banawa. Ang Banawa, layo-layo na siya gikan diri sa Lapu-Lapu, mga pila ka kilometro, mga 12 matod sa ways. Adto na mi. Sige na siya reklamo kay sige sila training. Gipamaulan na siya, wala pa ganing competition, maglison di makatayo, di makayoko, nagtanim ng kuan ba ng palay. Natuog dito sa sakyanan. Pag-abot na mo dito, linya na sila. Nibati pagod ka ng gamay nga kuan. Nostalgic feels. Lain naman yun yung atmosphere no sa kanang Christian nga campus ba. Pag-abot dito, ang music nga nagtukar kay worship songs, ang mga bata nagduwa, nindot kayo lang ang palibot. Linya na dito, attention! Pinapan man, ROTC, Boy Scout. Excited na kayo dagan, naglumbaanan na sila dagan. Pag humanag opening prayer, nanay mga instructions, cancel ang ilang baton relay, kay wala, nanunga ang uban ng mga player. Kaya sa kauna na, basang ipamaulan po, wala na nakatunga dito. So sa kasagmuyo ni Praise, ayang gikuha ang Yahweh, nagtanaw pa mi dito, nalingaw mamigtanaw sa mga bata nga nagdagandagan. Among apas ito sa parkingan, asa naman itong Yahweh? Nanari siya dito, nag-andar ng sakyanan, kuwang na lang padaganon. Pag suna mo, nihilak, di tsaba o maayo. Kay mamatod ni sayang mama nga, wala na disappoint kay wala na dayon ang ilang competition kundi na disappoint kay nasayang ang kon ba ang oras, ang gasolina, layo biya sayog mata. Carb loading pa namo pagkagabi pakaon og pasta pan para kusog mudagan niya. Walay padulngan ng energy. Mo ito iyan lang gihilak. May sun gilabyan may sa dakong kasakit pagpadung na mo uli na lamang may kay wala man may mabuhat dito. Ang butan mi dito sa event niya wala kay ma-support ba, kakaila sa mga players po. Pag-abot na sa, ito sa mga lugar ha. Mango Avenue ba nagikan sa Fuente, pabalik sa White Gold, Robinson's Galleria. Bugat naman yung kayo ang manubila. Kaya ko nga nag-gym ko, bisan sa nikabugat sa manubila, ako dyan yung malubag. Muhabig naman dyan sa right. Okay, rasyon na, kung ang naghangin. Igo-igo nga gikusgon sa pagdagan. Pag-abot na dyan sa last nga traffic light, dapat na dyan sa kunahon nga naadyo'y problema ang ligid. Pag-abante na namo dito, bugat na dyan kayo ang manubila. Bisan saan mo
balance nga ari sa tunga, muliko jud siya sa right. Nga nakasinati naman ko nga mahiyos jud, yaka jud ang ligid. Mao jud na ang kuan, anti-mailhan. May ambulansya sa kilid. Akong gilubag diretso ang sakyanan para mo padaplin. Kay lisod man kayo maabtan ka, kita mga motorista, mga nag-drive. Lisod kay maabtan ka og flat nga naa ka sa tunga sa intersection. Dako kayo nga consumption nimo, dako kayo ng kaulawan nga mabidyohan ka dito, naghatag kag kahasol sa tanan. Lingi ko to ang driver sa ambulansya, medyo action ko nung kabahala na kadira, padaplin jud ko. Pag padaplin ako ang ligid kay naay gamay kayo, dili gamay. Ako gisuon ako pump na may kanang di kurente nga pump. Basta hindi maulian ra ning ligid. Pila na ka minutes, wa man jud ni saka ang ligid. Naaday dako igo-igo sa gikan sa gamay nga gisi ang ligid. Ug nakapasalamat ko sa Ginoo nga gilabyan may sa dakong kasakit nga kay kung kusog ang among dagan matud sa mga tao nga nitabang namo didto. Buto ang ligid nya kun ana sa tubangan wag tangan jud ka control. Hawan biya gahapon kay Sabado way klase, nangandam pa sa sunod na semana nila nga event. Kusog-kusog padagan sa may Capitol, padong Fente, hawan man ang kalsada. Ug may ison kung wala ang panalipod sa Ginoo, wala ang covering. Wala ang covering, dili tungod kay maayo ko, kung dili tungod kay anak ko sa Ginoo. Para po na nato may ison ay tay covering, kipanalipdan ta sa Ginoo. Gilabyan ta sa dakong kasakit kay kung wala milabye sa dakong kasakit tungod kay nagpanalipod ang Ginoo. Nigbuto sa ligid ko kusog imong dagan mga 60, 80. Wag tanga kag control. Bisan unsaon nimo pina Tom Cruise, Mission Impossible o John Wick o bisan kinsang artista imong tawgon, bali jud ang sakyanan mo. May nahitabo na sa Silex ni buto ang ligid, wag tanga control ang driver sa van, nalimbuwad nangalabay ang mga sakay. Maigsoon, the blood makes the difference. Og ang maayo, pinakanindot nga maayong balita. Kitang tanan kay covered sa blood ni Jesus. Amen. Mo na nga kung naamang gani attempt ang kaaway nga idisgrasya ka karong udto or karong hapon, dili na magmalampuson tungod kay labyan ra ka ana. Tungod kay naay nagpanalipod na ay covering ang blood makes the difference. Ang duha ka balay sa ingon lang nato nga para dali nato nga illustrate. So usa ka sa Egyptian o usa sa Israelites, pareha nga balay. Ang difference ra dili kay mabuutan ang usa lami lang sudan mo share sa Wi-Fi password apilog silig imong tukaran dili na maoy basian dili tungod kay mas dato ang Egyptian kun dili ang blood ra jud sa ilang doorpost sa ilang pultahan with Jesus naadyoy kalainan ang atong kinabuhi. Amen. Protektado ta. Matod ni Pastor Ed Lapis, kung nakadungog mo or wapa mo kadungog niya, nana siya kasagaran sa TikTok, sa Facebook. Nga sa panahon sa gubat, ang tindahan sa iyang ginikanan, mauray wala ransak ba tawag na, gilungkab, gipangkuhaan sa mga tinda, tungod sa kagutom sa palibot. Tungod kay gawas na Kristohanon sila, ang iyang parents sa panahon sa kalisod, wala nagpatubo, patuyang o paborot sa presyo. Nagpabilin nga affordable ang ilang tindahan. Gilabyan sa dakong kasakit ang ilang tindahan. Pagkahuman sa gubat, ang tanan nga linya sa mga tindahan, nangahurot ng bugas, mga dilata, tanan nangahurot na. Mantika, tanan, apil ang uling, wala gipatawad. Pero ang tindahan sa ginikanan ni Pastor Ed Lapis, nagpabilin intact. O pagkahuman, nakanegosyo sila pagbalik, nakasupport, nakasupply sa need sa community. Ang take-away, aning point number 3 sa blood, the blood makes the difference. Nagtudlo ni diretso ngadto ni Kristo. Nga dili tungod sa itong pagkamaayo, maong maluwas ta. Kung dili tungod sa iyang sakripisyo. Tungod sa dugo nga niagas dito sa cross. Amen? O ang katapusan nga punto, ikaupat, God makes a way where there is no way. Mauni ang expertise, mauni ang ganahan kay sa Ginoo. Exodus 14:13, ari na ta sa Red Sea. Mingon si Moises sa katawhan, ayo kamo kahadlok, pabilin sa inyong nahimutangan, ug tan-awa
ang buhaton sa Ginoo niining adlaw aron pagluwas kaninyo. Kining kanang mga ituhanon dili na ninyo makita pag-usab. Dito sa pula nga dagat sa Red Sea ang Israelites nag-atubang og imposible nga sitwasyon. Munong tagkadali, hunaw-na, unsa man ang imong imposible nga sitwasyon karon. Hunaw-na, unsa ang imong imposible nga sitwasyon. Bisan daghan kay tagkanta nga, walang imposible, nothing is impossible. Hunaw-na, unsa man ang imong impossible situation karon. Ato bang health, atong panlawas, atong finances, atong pakigtungo, relasyon sa isikataw. Ang kaning mga imposible, nasa next slide, kay posible na siya sa Ginoo. Tungod kay ang Ginoo nag-specialize sa mga agianan na wala na exist. Walay agianan, ayaw ka problema. Kay ang Ginoo, maoy ang agianan. Siya ang way. Amen? Ato nagkata, you are the way, the truth, and the life. Dili agad magsun kung tanong na to, walay agianan, walay solusyon. Tungod kay ang Ginoo, mao ang solusyon. Siyang agianan, makabuhat siya agianan. Mura ni siya, pareha namo, gidalami ni Life Coach Hani sa Anjo World dito sa Snow World, nga nagbarog sa usa ka wall, gikan paglinya, wala lang ko nag picture. Kuan lang, nara sa Facebook. Gi-acclimate na mong lawas gikan sa nagbarog may gawas sa linya, init man. Pag sulod na mo dito, bugnaw naman mo ingaron. Sulod na man sa mong jacket, palit may gloves, kanang ear muffles, dunggan, sulod sa hood. Tugnawa dili sa Snow World eh. Wala may pultahan. Asa man ta maagyan eh. Kita may pultahan dito pero kay Baomi nga padungto sa exit. Asa man ang pultahan ni? Murag ang sitwasyon ani pareha sa amoa. Barog na mi dito, ready na mi. Pero wa mi kabaw asa nga agianan. Ang agianan dito reday ang mismo ang bongbong mo slide ug makasud na dito sa Snow World nga perting bugnawa bisan sa ani mo sud sa imong kamot. Taguan mo bugnaw kay imong ilong, tanan bugnaw, imong mata, imong baba magkurog-kurog. Kung wa pa mo kasuway, higayon din ninyo, bugnaw jud kayo. Pero kung pwede man ni ma-DIY sa balay. Isod inyong ulo sa freezer. Imagine sa Snow World, bugnaw kayo, puli na pa di mo kamot ito. ang point na may wala agianan, pero naara dito, pag slide sa agianan, kasulod namin, slide dito, bugnaw, kaking ice. Ang dagat, wala, natunga, hantod, wala nitikang sa pagtuo ang Israelites. Wala agianan, pero tungod silang faith, arita dito sa takeaway, stop focusing on Pharaoh. Nain nagukod si Pharaoh sa luyo. Or sa sea, sa Red Sea nga nasa tubangan. Fix your eyes on the God nga nagbarog ibabaw ni Pharaoh, mas labaw kaysa Red Sea nga nag-ali. May son, kung sa'yo nagukod ni mo, imong Pharaoh karon, or unsay mong giatubang nga dead end na way agianan, i-focus ang imong mga mata ngadto sa atong Ginoo nga si Jesus Christ nga mas labaw kaysa kinsay nagukod nimo ug unsay nagukod nimo ug si kinsay nag-ali nga dili ka kaagi sa atubangan. Amen. Focus on God. Atong makatunan atong ning ano man namon pagsira ang kagawasan, ang deliverance is a journey. Dili lang ni usa ka moment. Medyo lam no. Akong punan. Leaving Egypt sa mga Israelites, ang pagbiya nila sa Egypt, ni kuha sa kagabi pag sunod adlaw na sila sa gawas sa Egypt. Pero ang pagpagawas sa Egypt, gikan nila sa ilang una-huna, mas maayo man dito sa Egypt. Na may ahos, na Bombay, na Limosito, diri wala man tay lamas, magsigira tag prito nga diretso ra way asin. Getting Egypt out of Israel took 40 years. Tuyok-tuyok
para tudluan sila sa Ginoo, mga badlungon, sige gireklamo, naghimog mga Diyos-Diyos. Freedom is a journey, not a moment. Ang deliverance man siguro, ang kagawasan kay instant, pero ang transformation sa atong unahuna, day by day ni siya, namanam ni siya. Gihimo na tang gawas noon sa Ginoo, kay bawo na tang gawas noon ta. Sige kanta, ako gawas noon, nga mo simba. Pero ang transformation sa atong unahuna, day by day ni siya. Ang ginabag-o ta sa Ginoo. Kung ang usa ka piniriso, gibuhian na siya, magunahuna gyapon siya nga piniriso gyapon ko. Freedom requires a renewed mind, pagbag-o sa unahuna. Sama sa usa ka story, sa usa ka, ang iro latong gamiton nga illustration. Pila siya katuig nga ginapos na ay kadina siyang liog, gihigot dito sa punuan sa kahoy, sa luyo sa lambalay. Og nakahunaw na ang tag-iyan, luuya sa kong iro, naraman ni dire, mawanan, mainitan, kung uhawon di siya kayo magtubig, kung nairing di niya magukod, magsigirag katuok iyang liog. Ni-decide siya nga tangon niya ang higot sa liog. Bisan wala na higot ang iro sa liog, ato na jud siya, same sa gitason sa kadina, ato na siya kuto, makakita siya baki, nga ambak-ambak dito, mungog siya, masuko siya, pagod siya. Pero ato na siya kutob, dili siya makadiritso sa baki, bisan wala na siya higot. Freedom is a journey. Anam-anam ni siya. Renewing sa unahuna. Take away, God not only saves us from bondage, iyatang giluwas para sa alang sa pagdaig ug mahimot ang obedient ngadto niya. Wala ta gihatagan sa Ginoo kagawasan para magkiat-kiat. Kundi gitagaan ta kagawasan, giluwas ta sa Ginoo para magdaig, magsimba niya. Amen. Ug mo tuo, masugot. Pinaagi siyang pulong kung unsay ang kabubuton. Conclusion. Kaya ba naman mo no, unsay kalainan sa conclusion ng opinion, dili na ta nabalikon. Aritas conclusion. Exodus reveals a God, mao ni ato lang gid summarize, who sees suffering, confronts evil, saves by blood, makes a way, leads His people into freedom. Ang Exodus, kaya wala na human dito sa Red Sea, nga paggawas, pagtabok nila dito sa pikas, nigawas na dito, and they live happily ever after. Ang Exodus na human pinaagi sa mga pagdaig, pinaagi sa worship. Kung naman mga Biblia, iablihi, kuyugi ko ninyo sa Exodus 15. Wala niya sa screen, wala niya sa tablet. Atong i-open na itong mga physical nga Bible, kung naa, kung wala, atong mga electronic Bibles. Kung nangita mo asang Exodus, kinaan siya, sunod sa Genesis, kaduhang nga libro sa Old Testament. Genesis 15, 1 to 18. Ang Exodus, wala na human dito sa Red Sea, na human, pinaagi sa worship, mga pagdaig, o gatong basahon ang mga pagdaig. Unya, si Moises, ug ang mga Israelita, nag-awit ni ining mo sunod, pahinungod sa Ginoo. Awitan ko ang Ginoo, tungod sa mahimayaon niyang kadaugan, gipang limbuwad niya sa dagat, ang mga kabayo, ug ang mga nagkabayo ni ini. Verse 2. Ang Ginoo mao ang lig-on kong tigpanalipod. Siya maoy nagluwas kanako. Siya ang akong Dios ug daygon ko siya. Ang Dios sa akong katigulangan. Ug mag-awit ako mahitungod sa iyang pagkagamhanan. Manggugubat ang Ginoo. Yahweh ang iyang ngalan. Gipanglimbuwad niya ngadto sa dagat ang mga karwahe ug mga sundalo sa hari sa Ehipto, ug nangalumos sila sa dagat nga pula. Ang labing maayo niyang mga opisyal. Natabunan sila sa lalom nga dagat ug naunlod sa kahilanman sama sa bato. Verse 6. Gamhanan o Ginoo ang tuo mong kamot. Gidugmok niini ang mga kaaway. Sa imong harianong kadaugan, gipuo mo ang imong kaaway. Ang imong kasuko nagdilaab ug misunog kanila sama sa dagami.
Mihuyop ka og napundok ang tubig og mibarog kini nga tulid sama sa paril. Nabantok ang kinahiladman sa dagat. Verse 9. Miingon ang kaaway, gukdon ko sila og dakpon, bahin-bahinon ko ang ilang kabtangan ug kuhaon ko ang tanan kong higustuhan. Landiton ko ang akong espada ug kuhaon ko ang tanang mga anaa kanila. Verse 10, apan sa usa mo ka paghuyop gitabunan sila sa dagat. Naunlod sila sama sa tingga ngadto sa kahiladman sa tubig. Verse 11, Ginoo, kinsa sa mga Diyos ang sama kanimo? Kinsay sama kanimo nga kahibulungan og balaan? Kinsay sama kanimo nga nagbuhat og mga milagro og gikahadlukan tungod sa imong gamahanang mga buhat? Giisa mo ang tuo mong kamot ug gilamoy sa yuta ang among kaaway. Verse 13, tungod sa imong makanunayong gugma, gidala mo ang mga tawo nga imong giluwas. Pinaagi sa kusog mo, gitultulan mo sila sa balaan mong puloy-anan. 14. Nakabati ang kanasuran ug mikurog sila sa kahadlok. Ang mga Filistuhanon nangalisang, ang mga kadagkuan sa Edomia nangalisang, ang gamhanang mga tawo sa Moab nangurog. Mitalaw ang tanang nagpuyo sa Kanaan. Verse 16, naghari kanila ang kahadlok ug kalisang tungod sa imong pagkagamhanan. Wala sila'y timik nga nagbarog sama sa usa ka bato. Hangtod milabay ang katawhan mo, Ginoo. Hangtod milabay ang imong kaugalingong katawhan nga imong gipagawas gikan sa kaulipnan. Dadun mo sila, Ginoo, og ipahimutang sa imong bukid ang dapit nga gihimo mong puloy-anan, ang templo nga ikaw mismo ang nagbuhat. 18. Ang Ginoo maghari hangtod sa kahangturan. Amen and amen. Ang tinuod niya kagawasan, maghatod yun pirmi, nasa next nga slide, ngadto sa mga pagdaig sama sa atong gibasa karon. Amen? Pariha sa sama ug mao nga Ginoo nga naghawa sa Israel. Hantod karong panahon na maghawas gyapon nato sa itong mga kalisdanan. Amen? Ang pangutana mao ni, willing ba ta nga mo sunod niya out of slavery and into freedom? Ikaw rin makatubag na igsoon. O karon manindog ta atong daygon ang Ginoo ug maadto ta sa atong mga pag-ampo ingon nga second Sunday ron